Sinabihan ko na itong okay lang ako but she insisted that she'll stay with me. Wala naman kaming ibang ginawa doon kundi ang kumain at magkwentuhan lang. We reminisced our childhood days. Yung masaya lamang kaming naglalaro ng bahay-bahayan sa isla. Yung walang humpay naming kwentuhan hanggang sa magdamag. Yung panahong nakikitulog siya sa bahay namin. We talk about our past, kung gaano kasimple at kasaya ang buhay namin noon. Patapos ng oras ng trabaho nang magpaalam sa akin si Daniela na mauuna na ito kasi may dadaanan pa daw siya. Siniguro muna nitong okay na ba talaga bago ito umalis. I'm glad that she stayed with me today dahil hindi ko alam ang gagawin ko kung hindi ito dumating kanina. Baka lahat ng galit at frustrations ko na ibaling ko kay Ana. Nakonsensya din ako sa inasal ko dito kanina. Bukas, kakausapin ko ito ng maayos para makahingi na din ako ng dispensa. Paglabas ko ng opisina ay nakita kong malinis na ang receiving area. Wala ni isang bakas ng bulaklak doon kanina. Wala na din si Ana. Tinanong ako ni Danny kanina kung may iuutos pa ba ako dito. Nung sinabi kong wala na, sinabi nito na siya na ang magsasabing pwede na itong umuwi. The elevator dinged when I reached the ground floor. Nakita ko ang kumpulan ng mga babaeng empleyado pero hindi ko pinansin ang mga ito at diretso lamang akong naglakad. Dinig ko pa na may pinag-uusapan ang mga ito. Sinong hinihintay niya? Tanong nito sa kasama. Oh my gosh girl, he's so hot. Sabi nila kanina pa daw yan nandito. Baka may hinihintay. Ang gwapo niya talaga girl. Baka may girlfriend niya dito sa building natin. Sino kaya? Kinikilig pa nitong sabi. Ang swerte naman ng girlfriend niya. Gwapo na, hot pa, at saka mukhang mayaman. Nangya girl. Total package si kuya. I stopped and turned my gaze at them. Bigla silang tumahimik. Gusto ko sana silang sitahin kung bakit dito pa sila magchichismisan ngayong tapos ng office hours at pwede na silang umuwi. Pero napatigil ako nang makita ko ang lalaking kinamumuhian ko. Ang lalaking kahit kailan ay hindi ko naiibigin pang makita. Prante itong nakaupo sa waiting area na parang may hinihintay. Nabaling ang tingin nito sa akin at nagpang-abot ang aming mga tingin. Iniwas ko ang aking tingin sa kanya pero nakita ko pa itong tumayo at naglakad palapit sa akin. Binalasan ko ang aking mga hakbang pero naabutan pa rin ako nito. Priscilla. Mahinang tawag nito sa akin. Ikinuyom ko ang aking kamao. Tinignan ko ang kamay niyang nakahawak sa akin. Agad niya naman itong inalis ngunit nakita ko pa ang pagkakalaglag ng balikat niya. I'm sorry. What do you want? Mr. Sanders. I said coldly without showing any emotions. Pwede ba kitang makausap, Priscilla? Pakiusap nito sa akin. I raised my brow at him. Kita ko ang pagkalungkot ng mga mata niya but I know better. His gray eyes looked so tired and lonely. Parang buong gabi itong walang tulog dahil nangingitim ang paligid ng mga mata nito. Napansin ko nakatingin na sa amin ng mga empleyado ko. Kita ko ang pagtataka sa mga mukha nila kung bakit kausap ako nitong lalaking kanina pa nila pinagpapantasyahan. He heaved a deep breath. Priscilla, please. Just let me explain. Engineer Montes for you, Mr. Sanders. We're not close for you to call me names. I'm sorry, Engineer Montes. He said as he stares at me gently. Sumulyap ako sa relo ko para ipakita sa kanyang nakakaabala siya sa akin. Can we talk? Please, Engineer Montes. Saad nito sa nakikiusap na tono. Hindi ko siya sinagot at nilagpasan ko na ito. Akala ko hindi niya na ako gagambalain pero ilang hakbang pa lang ang nagawa ko nang hinawakan na naman niya ako ulit. I'm busy, Mr. Sanders. Akiro. Please call me Akiro, love. Sabi nito pero agad na nagbaba ng tingin nang makita niyang matalim akong nakatingin sa kanya. I don't know you, Mr. Sanders. If you want to talk to me, then set an appointment with me, with my secretary. I said, gritting my teeth. And next time, you will call me names. I will ban you in my building. I'm sorry, Engineer. I just want to explain to you. Please, pakinggan mo naman muna ako. I'm willing to do everything to win you back, love. Narinig ko ang pagsinghap ng mga tao sa paligid. Nang ibaling ko ang tingin ko sa kanya, nakita ko ang paglamlam ng mga mata nito. Wala akong panahon para makinig sa anumang paliwanag mo, Mr. Sanders. I can't even remember the connection I have with you. Matagal na kitang kinalimutan. My time is precious.
I don't just give it to anybody not worth it. Nakita ko ang panunubig ng mga mata niya. He tried to reach me pero umatras ako. Please, Priscilla, pakinggan mo muna ako. Ano ba? Nakakaabala ka na sa akin. How many times I have to repeat na kung gusto mo kong kausapin, magpa-schedule ka. Wala akong oras na makapag-usap kung kani-kanino lang. Nakita ko napayo ko ito na parang talunan. I take that opportunity para makalayo ako sa kanya pero nahawakan na naman ako ulit nito. This time, his grip is tight na parang takot itong pakawalan ako. Remove your hands off me. Mariin ko sabi sa kanya pero parang wala itong narinig. Narinig ko na ang bulong-bulungan ng mga tao sa paligid. Please, Priscilla, just a little time of yours. Nakikiusap ang mata nitong tumingin sa akin. I'm trying to remove my hand from his grip pero mas sinigpitan pa nitong pagkakahawak sa akin. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Kung wala kang magawa sa buhay mo, huwag mo kong guluhin. Hindi kita kilala at wala akong panahon para sa mga kalokohan mo. Now, if you don't want me to sue you, take your hands off me. Hindi ko na napigilang galit na sumigaw sa kanya. This guy is annoying the hell out of me. No, please. Stop this bullshit, Mr. Sanders. Hindi ko na natapos pa ang gusto kong sabihin dahil nakita kong lumuhod ito sa harap ko. Sinusubukan kong hilahin ang mga kamay ko pero ayaw niya itong bitawan. Nakukuha na namin ang atensyon ng mga tao sa paligid. Priscilla, please. Pakinggan mo lang ang paliwanag ko, please. Love, maawa ka. Pakinggan mo naman muna ako. Nag-uunahan nang pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata pero wala akong nararamdaman kahit na konting awa sa kanya. Mas masakit pa dito ang naramdaman ko nang iniwan ako nito sa araw ng kasal namin. Umiling ako sa kanya. Hindi ko nahayaang mahulog muli ang sarili ko sa mga patibong niya. Ilang beses ko na siyang pinagbigyan noon. Para saan pa ang mga paliwanag niya? Wala na itong silbi ngayon. Nakakaya kong mabuhay nang wala siya. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Wala ka nang halaga sa akin. Nung araw na iniwan mo ako, tinapos ko na rin ang lahat-lahat sa atin. I'm so sorry, love. I'm very, very sorry. Halos dinig ng mga tao sa palibot ang hikbi niya pero naging bato na ang puso ko. Hindi kayang burahin ang sorry mo. Ang sakit na itinatak mo sa aking puso. Kahit kailan hindi kita mapapatawad. Pinagsisisihan ko ang ilang beses kong pagpatawad sa iyo noon. Sana hindi na lang kita nakilala. Isinusumpa kong araw na ibinigay kong puso ko sa iyo. Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng mga luha ko. Love! Hinila ko nito palapit sa kanya at isinubsob nito ang mukha sa tiyan ko. Sana, ito na ang huling panggugulo mo sa akin. Kalimutan mo na ako dahil matagal na kitang kinalimutan. Susubukan kong patawarin ka pero hindi pa ngayon. Hindi ko pa kaya. Please, give me my peace. Ito lang ang tanging hiling ko sa'yo. Marahas kong kinalas ang pagkakayakap niya sa akin at mabilis akong tumakbo papunta sa sasakyan ko. Iniwan ko siyang nakayuko at nakaluhod sa harap ng maraming tao. Masakit na makitang may nasasaktan akong tao pero tao lang din ako. Hindi pa ako handang kalimutan ang ginawa niya sa akin pero susubukan ko. Susubukan ko para sa sarili ko, lalong-lalo na para sa anak ko. Today is Friday and I decided to pick up Ace from school. Ipapasyal ko ang anak ko ngayon. This week have been so stressful for me. Ang dami-daming pangyayaring hindi ko inaasahan. Araw-araw nakakatanggap si Ana ng iba't ibang calls for deliveries. But I already gave her instruction not to accept anything. Yung iba nakakalusot pero hindi umaabot sa opisina ko. Mahigpit ding ipinagbilad ni Daniela sa gwardiya na bawal akong tumanggap ng bisita. Mabuti naman at wala nang nangungulit nitong mga huling araw. After I attended that event, kaliwat ka na imbitasyon ng aking natanggap. Yung iba, nagpapa-appointment pa. Good thing that Anna managed to arrange my schedule well. Alam din ito kung sino ang dapat tanggihan at hindi. Halos lahat ng meetings ko for this week, si Daniela din ang humarap. Daniel said, she will handle all my meetings till the end of the month. Hanggang sa humupa ang kalokohang ginawa ko nung gabi ng event. I realized kung hindi ko sinagot ang tanong kung single ba ako, edi sana'y tahimik ang buhay ko ngayon.
Pasalamat din ako dahil simula nang iniwan ko si Akiro nung nakaraan, hindi na ito nagpakitang muli sa akin. Mommy! I saw the smiling face of my son running towards me. Agad itong yumakap at humalik sa akin pisngi. Masaya ako na kahit malaki na si Ace, hindi ito nahihiyang ipakita sa iba ang pagiging sweet nito sa akin. How's my baby? I asked habang pinagigigilan ko ang pisngi nito. I'm good, Mommy. How are you po? Nakangiting tanong nito sa akin. I'm good, anak. I miss you so much. I miss you too, Mommy. Muli itong yumakap sa akin. Let's go? Ay ako dito sabay hawak sa kamay niya pero bago pa kami makarating sa sasakyan namin, may tumawag na kay Ace. Ace! Tawag na isang matinis na boses ng batang babae. Sabay kaming napalingon sa tumawag kay Ace. Napakunot ang noo ko nang maalala ko na ang mga batang tumawag kay Ace ay yung mga batang nakita ko sa restaurant. Kasunod dito ang batang lalaki na nakabusangot habang humahabol sa kapatid nito. Hi, Amara. Nakangiting bati ng anak ko sa kanya. Napatigil ako sa pagtangkang pagbati sa kanya nang makita ko ang mga nakasunod sa mga ito. Oh my gosh, Priscilla! Nakangiti at nagmamadaling yumakap sa akin si Ava, yung babaeng kasabayan kong binigyan ng parangal. Hi, Mrs. Sanders. I smiled awkwardly. I saw his husband is looking at me seriously. No other than the CEO himself, Alex Sanders. Ava, just call me Ava. Friends na naman na tayo, di ba? Nakangiting sabi nito sa akin. Napilitan akong tumango kahit naiilang ako sa kanila. Sa bagay mukhang mabait naman si Ava. Hindi naman siguro masamang makipagkaibigan sa kanya. Anyway, I'd like you to meet my husband. Sabi nito. Gusto ko sana sabihin na nagkakilala na kami pero sobrang hyper ata ni Ava ngayon. Muntik na nga itong matalisod sa sobrang galaw nito. Careful, babe. Biglang alalay ni Alex dito. Sorry, baby. I'm just excited to introduce to you my new friend. Anyway, babe, this is Engineer Priscilla Montes. She's one of the awardee also. Yung sinasabi ko sa iyo, babe, naalala mo? Tumango naman ang asawa nito. I saw how he looked at his wife. It's full of love and admiration na parang wala na itong ibang babaeng nakikita. Babe, you're not listening to me. Nakanguso pang sabi ni Ava kaya napangiti ako. How sweet they look good together. I'm listening, babe. Sagot nito at masuyo nitong hinalikan sa noong asawa bago ito bumaling sa akin. Hi, Engineer Montes. It's nice to see you again. Bati nito sa akin at ginantihan ko lang ng tango. You mean? Babe, you met Priscilla already? Kuryosong tanong ni Ava sa asawa. Yes, baby. I had a meeting with Engineer Montes before. Anya at pinulupot nito ang braso sa bewang ng asawa niya. Babies, come here. Tawag nito sa mga anak niya na nakikipagkwentuhan din sa anak ko. Seeing the three of them together is like seeing triplets. The only difference is that my boy has soft features compared to the twins, and Ace hair is midnight black. Priscilla, these are twins, Amara Jill and Von Zeus. They are 10 years old. We have other son. He's at home kasi half day lang ang pasok nila. He's 4. And we have new blessings here. Hinimas dito ang kanyang tiyan. Kitang-kita ko ang kasiyahan sa mukha nito. Lumapit ang mga ito sa akin at nagmano. The girl looks so bubbly, while the boy looks so serious. Kuwang-kuha ng lalaki nila ang kilos at anyo ng ama nito. Hindi mo talaga may pagkakailang isa itong Sanders. Congratulations on your pregnancy, Ava. By the way, this is my son. Anak, introduce yourself. Nakangiting sabi ko sa aking anak na ngayon ay seryosong nakatingin kay Alex. Hello po. I'm Dylan Ace Montes po. I'm turning 10 next month. Magalang nitong pakilala sa kanila. I noticed how Alex's eyes became sad after Ace introduced himself. He quickly bent his body para magpantay ang mukha nilang dalawa. Hey young man, how are you? It's been years. Marahan itong hinila palapit sa kanya si Ace at niyakap ito ng mahigpit. Nakita ko ang pagkunod ng noo ng anak ko at tumingin pa ito sa akin. I smiled at him and mouthed, it's okay. I saw how Alex's eyes watered kaya hindi ko na rin napigilang mapaiyak nung tumingin ako kay Ava.
Umiiyak na rin pala ito. Alam ko may ideya na ang mga ito tungkol sa anak ko. Sa laki ba naman ng koneksyon nila? Imposibleng hindi nila malalaman ang tungkol kay Ace. Lumapit si Ava sa akin at niyakap niya ako. Lumapit din ang dalawang bata sa ama nila at nagyakapan silang apat. Alam ko naguguluhan ng anak ko. Ako na ang bahala magpaliwanag sa kanya mamaya. After a while, bumitaw na kaming dalawa. Ganun din si Alex sa mga bata. Priscilla, if it's okay with you, can we invite you for dinner? Nag-aalangang tanong ni Ava sa akin. When? I ask. Ngayon sana. Sa bahay. Please, Priscilla. Gusto lang sana kitang makilala pa. Kasi sobrang gaan ng loob ko sa'yo. Please? Pagbigyan mo ng buntis. She said, hopeful. How can I say no to her kung ginamit niya ay pinagbubuntis niya? Ayoko namang magdamdam ito dahil alam kong madaling magdamdam ang mga buntis dahil napagdaanan ko na din iyon. Kahit nag-aalangan ako, wala na ako nagawa nang inangkla na nito ang braso niya sa akin at bahagya pa nitong inihilig ang ulo niya sa balikat ko. Don't worry, tayo-tayo lang naman na magdi-dinner sa bahay. She said. Siguro'y naramdaman nitong iniisip ko na baka nandoon ang kapatid ng asawa niya. I'm not yet ready to introduce my son to him. Eventually, malalaman niya rin naman ito. Wala na naman akong balak na itago sa kanya si Ace habang buhay. But not now. Let me heal first. Na-realize ko rin na tama lahat ng sinabi na Daniela sa akin. Tanging ako lang ang may kakayahang pahilumin ang puso ko. Tanging ako lang ang makakaahon sa sarili ko sa labis na sakit na aking nakaraan. I took a deep breath at sinabi sa kanyang susunod kami sa sakyan nila. Ilang beses pa itong naniguro sa akin na susunod ako sa kanila dahil kung hindi, pupuntahan niya daw talaga kami ni A sa bahay namin. Ang kulit din palang magbuntis ni Ava. Pakaramdam ko tuloy, instant pinaglilinahan niya ako. Sa bagay, magaan din naman ang pakaramdam ko sa kanya. Pagkatapos ng lahat na nangyari sa akin, marunong na akong kumilati sa totoong ugali ng mga tao. But with her, I can't feel any bad blood. Feeling ko magkiklik kaming dalawa. Tsaka sobrang at-is ako sa kanya. Pakaramdam ko matagal na kami magkakilala. Nag-convoy lang kami papunta sa bahay nila. Nauna ang sakyan ng bodyguards nila. Sumunod ang sakyan nila. Kami ni Ace at may bodyguards pang nakasunod sa likod namin. Their mansion is so nice. Sobrang ganda ng pagkaplano nito. Talagang mahahalata na dekalidad ang gumawa nito. Sa bagay, nahahanay sila sa mga isa sa pinaka-maimpluwensyang tao sa bansa. Malaki din naman ang bahay ko pero hindi kasing laki nitong bahay nila. I prefer to stay in not so big house. Ayoko na sa sobrang laki ng bahay ay halos hindi na magkikita ang mga tao sa loob. Dalawa lang din naman kami ng anak ko. Gusto kong palagi ko itong nakikita sa loob ng bahay namin. Pagkapasok namin sa bahay nila, agad na nagsama ang tatlong bata papasok. Lumapit sa akin si Ava para sumabay sa akin habang ang asawa niya ay nanatiling nakasunod dito na halos ayaw pakawalan ang makulit na buntis. Babe, you can leave me na. I will go with Priscilla. Nakangusong sabi nito sa asawa na noong unay ayaw pang pumayag pero noong pinanlakihan na ito ng mata ni Ava, bigla din naman itong tumiklop. Gusto ko nga sanang matawa. Mr. Understanding pala itong si Alex Sanders. Kalain mo yun? Ang CEO ng mga Sanders takot sa asawa niya. While waiting for the food to be ready, nagkwentuhan muna kami ni Ava. Ang mga bata naman ay pumunta na sa isa sa mga sili dito sa mansyon nila. Sabi ni Ava, nasa playroom daw ang mga ito kasama ang nakababatang kapatid ng mga ito na ipinakilala din sa akin kanina ni Ava. The other boy looks like his father also. Talagang matapang ang dugo ng mga Sanders. Ikinuwento sa akin ni Ava ang naging buhay niya dati. Kaya pala pakaramdam ko magkasundo kami dahil parehas pala kaming galing sa hirap. Halos parehas ang storya ng buhay namin, maliban lamang sa buhay pa ang mga magulang nito. Hindi din ito nagdalawang isip na ikwento sa akin kung anong pinagdaanan nila ni Alex. Yun nga lang, hindi ito natapos dahil tinawag na kami para kumain. We're done eating and just talking here in the living room when we heard someone barge in. Kuya, ganda, Pamax, andito ng pinakapoging tito ninyo. Sigaw nito mula sa labas ng bahay. Nagkatinginan kaming dalawa ni Ava at halos sabay pa kaming napasinghap.
Narinig ko pang napamura si Alex kaya nagkatinginan ang mga bata. Agad, nakabawi si Amara at ito ang unang nakapansin sa bagong dating. Tito Akiro, come here, we're playing. Pumapalakpak pa ito. I will introduce you, Ace, to my Tito Akiro. You know, he is very nice and handsome like you. Actually, you two look alike. Bagya pa nitong sinipat ang mukha ni Ace. My heart is pounding. Para lalabas na ito sa akin dibdib sa sobrang lakas ng pagtibok nito. Pakiramdam ko, nabibingi na ako. Hatanging tibok lamang nito ang aking naririnig. I look at my son who's clueless until now. He's looking at his cousin Amara Jill habang ibinibida nito ang tito nito sa kanya. Nakita ko ang pagkatigagal nito. Pagkakita niya sa akin, inilibot niya ang kanyang tingin sa paligid at napako ang tingin niya sa anak ko. Kuya, what's the meaning of this? Tanong nito sa kanyang kapatid sa mababang boses pero mababakas ang pagiging seryoso at mapanganib nito. On the other hand, Alex seems unbothered by his brother's question. Tahimik lamang itong nakatingin sa mga bata. Mabilis na tumayo si Ava. Pinigilan pa ito ni Alex pero wala na itong nagawa nung sinabihan ng asawa na dadalhin niya na muna ang mga bata sa playroom. Hindi na magkamayaw ang kaba na aking nararamdaman. I'm not ready for this. Pero ang tanong, kailan nga ba ako magiging handa? Nakita ko sinundan ito ng tingin ang likod ng anak ko. Bumalik lang ang tingin nito sa amin nung mawala na ang mga ito sa paningin niya. Take your seat, Akiro. Seryosong utos ni Alex sa kapatid niya na tila nag-uutos lamang ito sa isa sa mga empleyado niya. Pero hindi nakinig ang isa at nanatili lamang itong nakatayo at nakatingin sa akin. Nakita ko ang nag-aalalang mukha ni Ava habang pabalik na ito. Agad itong lumapit kay Akiro at hinawakan niya ito sa braso para paupuin. Akiro, relax. Mag-uusap tayo ng maayos. Sabi ni Ava dito nang makaupo na ito. How can I relax, Ava? He said in a cold voice. Is this your way to get your revenge to me, kuya? Nakita kong nanubig ang mga mata nito. I don't know what's the issue between them but seeing how the pain flashed in his eyes, parang may biglang tumusok din sa puso ko. Ganun ba kalaki ang galit mo sa akin, kuya? Na hanggang ngayon hindi mo pa rin ako mapapatawad? Okay, please. Don't say like that. May hinahong tugon ni Ava dito. No, Ava! Napalakas ang boss nito. Don't raise your voice at my wife, asshole! Alex's voice boomed all over the house. Please, calm down. The kids might hear you. Pagpapakalma ni Ava sa asawa niya, nanatili lamang akong tahimik at nakatingin sa kanila. Hanggang ngayon ba, kuya? Hindi mo pa rin ako napapatawad sa paglihim ko tungkol sa mga anak mo noon? Napasinghap ako sa aking narinig. I didn't expect to hear this revelation tonight. Huwag mong idamay ang mga anak ko dito, gago. Hindi ko kasalanan kung naging gago ka. Kaya nangyari yan sa buhay mo. Huwag mong isisa sa akin ang mga kasalanan mo. Nagmakaawa ko sa iyo, kuya. Natulungan mo ako. Ikaw ang una ko nilapitan dahil umaasa ko na tutulungan mo ako mabawi ang babae mahal ko. Pero anong ginawa mo ngayon? Stop this bullshit, Akiro. Kung ayaw mong patid dito sa pamahay ko, hindi ka makakapasok. Warning nito sa kapatid. How can you be so cruel to me, kuya? Buong buhay ko sunod-sunuran ako sa gusto niyo. Buong buhay ko palagi dala ako nasa likod ng anino mo. Nakita ko nag-uunahang pumatak ang mga luha nito. I can't help but cry. Seeing him in pain makes me feel his pain too. Kahit malaki ang kasalanan nito sa akin, nasasaktan ako para sa kanya dahil nasabi niya na ito sa akin noon pa. Hindi ako pwedeng magdesisyon dahil kailangan hintayin ka pa. Lahat nakadepende sa'yo kasi ikaw lang magaling. Pero lahat ng yun, kuya, tinanggap ko. Dahil malaki respeto ko sa'yo. Pagpapatuloy nito habang sa Alex naman ay pinipigilan ni Ava. Isa lang naman na naging kasalanan ko sa'yo. Ang inalihim ko tungkol sa anak mo pero humingi na ako ng tawad sa'yo, kuya. Pinagsisihan ko na yun. Maras nitong pinalis ang mga luha niya. How could you do this to me? Kailangan ko pa ba lumuhod sa'yo para tulungan mo ako? Akala ko okay na tayo.
Yun pala, gumaganda ka pa rin sa akin. Pumipiyok na ang boss nito habang nagsasalita. Ang sakit-sakit lang. Na sarili kong kapatid kaya kong try na rin. Alam mo ang pinagdaanan ko, kuya. Alam mo kung gaano kasakit sa akin ang lahat na nangyari sa buhay ko. Muli na naman pumatak ang mga luha niya. I'm sobbing silently while looking at him. Gusto ko siyang aluin dahil naawa ako sa kanya pero hindi ko magawa dahil hindi ko alam kung paano gawin. Sana nga lang, natuluyan na lang ako para hindi ko na maramdaman na lahat ng to. Tama na, kuya. Kunting-kunti na lang, hindi ko nakakayanan pa. Tumakbo itong palabas at mabilis na nagmaneho. Sunubukan pa itong habulin ni Alex pero hindi na niya ito napigilan. Nanatili ako sa sala nila. Naguguluhan sa lahat ng mga narinig ko sa kanya. Ano ba nangyari sa kanya? Bakit parang sobrang hirap ng mga pinagdaanan nito? We left their house that night na gulong-gulong utak ko. Pagkatapos ng komprontasyon nila, nagpaalam na din ako na uuwi na kami ng anak ko. Napagkasunduan na lang namin ni Ava na magkikita sa susunod na mga araw. Pag humupa na ang lahat. Sa ngayon, kailangan ko na munang harapin ang anak ko at ipaliwanag sa kanya ang lahat. Sabado ngayon pero wala si Sam. Nasa Hong Kong ito para asakasuhin ang ibang branch nila doon. Maaga akong nagising at hinihintay ko na lang si Ace. Siguro sobrang napagod ito kakalaro kagabi kasama ang mga pinsan niya. While I'm busy preparing our breakfast, lumapit sa akin si Nana Sela na katatapos lang na magdilig ng mga halaman sa labas. Ma'am Priscilla, pinapasabi po pala ng guard na may kotseng nakapark sa labas. Kaninang madaling araw pa daw yan nandyan. Wala naman daw ibang ginawa. Mukhang nakatulog ata ang driver sa loob ng sakyan. Biglang binundol ng kaba ang aking dibdib. It's the first time that someone parked his car in front of our gate. Hindi kaya. Pero paano niya nalaman ang bahay ko? Did he check kung ano nangyari sa driver sa loob? Baka naman may nangyari na masama sa driver. Tanong ko sa kanya. Kinatok daw nila ito kanina, ma'am. Masabi magpapahinga lang daw siya saglit dahil sobrang pagod na daw siya. Yun po ang sabi ni Mario sa amin kanina. Ha? Pagod? Bakit wala ba itong bahay? Where is the driver now? Babae ba yan o lalaki? Sunod-sunod kong tanong dito dahil nag-aalala din ako na baka sakaling masama ang pakiramdam nito at kailangan madala sa ospital. O baka galing pa ito sa malayo at saka napagod sa daan kaya nagpahinga muna dito. Lalaki daw po, ma'am eh. Nasa labas pa din po ito ngayon. Tinanong daw ito ni Mario kanina kung okay lang ba siya dahil baka may dinadamdam at kailangan dalhin sa ospital. Ang sabi daw, may hinihintay lang ito saglit at aalis din daw maya-maya pag nakita na nito ang iniintay niya. Taga saan ba daw kasi ang iniintay niya? Kapitbahay ba natin? Naguguluhan kong tanong sa kanya. Hindi din po sinabi, ma'am eh. Ang sinabi lang daw nito, may gusto lang ito makita. Okay. Just tell Mario to be alert. Baka modus lang yan. Make sure that the gate is always closed. Tsaka, Nana, pakisabihin ng driver na aalis kami mamaya ni Ace. Ipacheck mo sa kanya sa sakyan. Okay po, ma'am. Sagot dito bago tumalikod. Tinawagan ko si Carlo nung nakaraan na magkikita kami ngayon. Titingnan namin yung location ng ipatatayo naming modeling agency. Kapag nagustuhan ko ang area, bibilhin ko ito kasama ang building na nakatayo dito. Pagkatapos, i-renovate ko na lang. Everything is set sa itatayo kong bagong business. Good thing at madami na din palang connection si Carlo. Yung ibang talent managers, nakausap na daw nito. I'm excited for this new venture. Hindi lang para sa sarili ko kundi para na rin kay Carlo. Sa staff niya, lalo na sa mga sparring models. Good morning, Mommy. Pupungas-pungas na bati ng anak ko sa akin. Agad ako nitong niyakap at hinalikan sa pisngi. Good morning, baby. Pinupog ko ito ng halik. Ganito kami araw-araw. I always make sure that I get to spend time with my son. Ang bilis lang ng panahon. Dati kalong-kalong ko pa lang ito. Ngayon, napakatangkad na nito. Baby, do you want to watch movie later? I asked him while preparing the table so that we can have our breakfast. Pagkatapos nito ay magpapainit muna ako sa labas saglit tapos maghahanda na ako para maaga kami makaalis ng anak ko. Yes po, Mommy. Can we go to the arcade also, Mom?
I miss playing there. Excited nitong tanong sa akin. Of course, anak. We can. But before that, may dadaanan muna tayo saglit tapos diretso na tayo sa mall, okay? Opo, Mom. Sagot nito at agad nang umupo sa pwesto niya. After we had our breakfast, sinamahan ako nito sa labas para magpainit. This is also part of my Saturday routine. Gustong-gusto kong naiinitan yung katawan ko para hindi ako namumutla. Habang busy ako kakatingin sa aking mga halaman, si Ace naman ay busy din sa pagdodribble ng bola sa bakanting space dito sa bahay. Pinalagyan pa ito ni Samuel ng ring para makapaglaro daw si Ace ng basketball dito sa loob kapag gusto niya. Ma'am Priscilla! Ma'am! Humahangos na tawag na isang kasabahay sa akin. Yung lalaki nakapark sa harap ng gate. Kausap si Ace, umiiyak. Ha? Naguguluhan ako sa sinabi ng kasambahay. Ang tanging naiintindihan ko lang ay ang pangalan ng anak ko. Napatingin ako sa bandang gate at nakita ko doon si Ace. Bitbit ang bola niya. Nakatalikod sa akin habang may kausap itong lalaki sa labas. Nang mapansin ko ang bulto na lalaking kausap nito, agad akong kinabahan. When realization hits me, mabilis ako naglakad palapit sa kanila. Halos liparin ko na ang papunta sa gate namin. Kahit malayo pa ako ay kitang-kita ko na ang luha ang mukha ni Akiro na masuyong nakatingin sa mukha ni Ace. Who are you po? Why are you crying? Dinig ko pang tanong ng anak ko sa kanya. Hindi ito sumagot at patuloy lang sa pagsinghot. Ace, anak, come here. Tawag ko dito pero hindi ito lumingon sa akin. Nanatili itong nakatingin sa ama niyang patuloy pa ring lumuluha. Lumapit ako sa anak ko at marahan kong iniharap ang mukha niya sa akin. Yung kaninang maliwalas nitong muka ay napalitan ng lungkot. Siguro naramdaman nito kung anong nararamdaman ng ama na kaharap niya ngayon. Baby, can you please go inside muna? I will just fix some things. Then, I will talk to you later, okay? Masuyo kong pakiusap sa kanya. Tumingin pa muna ito sa ama niya bago ito tumango at sumunod sa sinabi ko. Nung makapasok ng anak ko, si Akiro naman ang aking hinarap. Kitang-kita ko ang sakit at pangungulila sa kanyang mga mata. Alam ko may ideya na ito kung sino si Ace sa buhay namin. Siguro nga ito na din ang tamang pagkakataon para ipaalam ko sa kanya ang tungkol kay Ace. Mas mabuti na rin malaman niya ang tungkol sa bata. Kahit gaano pa kalaki ang kasalanan nito sa akin, hindi ko pa rin maikakailang ito ang ama ng anak ko. Priscilla. Mahinang tawag nito sa akin. Pwede ba? Pwede ba kitang makausap kahit saglit lang? Nakita ko naguunahan na naman pumatak ang mga luha niya. Napansin kong hindi pa ito nakapagpalit ng damit simula kagabi. Gulong-gulo ang buhok nito at nangingitim ang palibot ng kanyang mga mata at bahagya pa itong namamaga. Hindi ako sumagot. Nanatili lamang ako nakatingin sa kanya. Staring at him right now, looking so miserable, makes my heart ache. What happened to him all those years? Naalala ko pa mga katagang binitawan nito kagabi sa kapatid niya. Pati ang sakit na mababakas sa mukha nito habang inilalabas nito ang saloobin niya.